Niini karong higayon ato nga lang taon, pagatun-an, i-check ang atong pagkinabuhi diha atubangan sa Ginoo. Kung kita nagatubo ba or naging stunted ang atong growth or naga-decline ang ato nga spirituhanon nga pagkinabuhi. Sa previous nga mga days, naghisgot kita may tungod sa pagbutang nato sa ato nga trust diha kay Kristo, diha sa Dios. Tungod kay siya lang ang dapat natong saligan ug dito lamang kaniya dapat nato ibutang ang ato ang pagsalig ug hugot nga paglaom. Karon nga buntag atong paghisgutan ang atong kinabuhi dapat atong susihon from time to time. Aduna kitay ginatawag nga regular check-up. Are you growing not only in physical but in spiritual aspect sa imong kinabuhi? Are you improving? Nagadevelop ba ang imong pakigrelasyon, ang imong fellowship, ang imong connection diya sa Ginoo? Kung ang ato nga physical nga mga relasyon sa ato nga tawhanon nga mga relasyon kinahanglan mag-grow, mag-improve every now and then, how much more ang atong spirituhanon nga aspeto sa kinabuhi kinahanglan usab kini magatubo, magalambo hangtod nga mobalik ang ato ang Ginoo. Are you growing not only in physical but in spiritual aspect? Ang passage na atong pagbasahon karon usa ka very common passage in 1 Peter chapter 2 verse 1 and verse 2. Sigurado kung familiar nimo kining gala igsoon o ikaw karon nagapaminaw, maybe na-memorize nimo kining mga verses. But this morning, gusto nako nga dalon ikaw sa pagpamalandong niini. Ingon ang pulong sa Dios in verse 1. Wherefore, laying aside all malice and all guile and hypocrisies and envies and all evil speakings. In verse 2, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. So, mao kini siya ang duha ka mga verses nga atong lantawon, atong tun-an, in order for us ma-detect na to, ma-discern na to, whereby we are improving or declining sa atong spirituhanong kinabuhi. Progress, growth, improvement, or gain, development, kining mga pulong na, kining mga butang, are necessary in the world, the whole world at all times, in all aspects sa atong kinabuhi. Ang progreso, ang pagtubo, o tanan nga aspeto nga atong nakita karon, growth, improvement or gain, development, concern kini sa tibuok kalibutan, sa tanang tao, sa tanang panahon, kinahanglan magakahitabo kini sa atong kinabuhi. Now, are you growing not only in physical but in spiritual aspect? How to grow in Christ? How to grow up in Christ? Paano ta mag-improve diha sa atong pakigrelasyon sa Ginoo day by day? Kinahanglan nga atong tan-awon kung unsa ang mga gisulti, mga advices gikan sa pulong sa Dios, mga principles nga atong masabtan kailangan. In verse 2, ingon, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Ang word din nga makita na to is the word grow. It means to say that God desires, God wants, and God expects us to be growing or improving in our Christian life. Dili gusto ang Dios nga nga mahimo kita nga mag-stunted ang atong growth, but He desires, He wants and expects us to be growing, to be improving sa ato ang pagkinabuhi, atong pagkigrelasyon kaniya. But the question is, how to grow up in Christ? Unang butang nga gisulti sa Bible, very clear, is this: by receiving and applying God's pure word. Dili lang nga nagabasa kita sa Biblia
nagapaminaw kita sa Biblia or sa Word of God, but it must be applied sa atong pagkinabuhi. Not just receiving, but applying God's pure words. It's like sa usa ka baby o usa ka bata na kinahanglan og milk. Ingon pa din sa verse 2, as newborn babes desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. So ato makita din higala ang need, ang panginahanglan nato sa Word of God in order for us to grow mature in the spiritual aspect sa atong kinabuhi. Sama kini sa usa ka sa gatas nga gikan sa inahan, na kumpleto siya sa tanang vitamins and minerals, sa tanan nga gikinahanglan sa ato nga human body. Once nga ang usa ka bata maka take in siya sa milk gikan sa iyang nga mother, ato makita na completely ma-enjoy niya ang dapat niyang enjoy sa kinabuhi, more than even sa mga milk nga gina-endorse sa atong kalibutan, pero wala nay mulabaw pa sa gatas nga gikan sa inahan. Now, kabalo ka mo higala, ang usa ka bata nga nag-enjoy totally sa milk gikan sa iyang mother, that baby makes growing, mahimo siya, that makes a baby growing and healthy, and not only healthy, happy. Makita itong difference sa usa ka bata nga tama ang iyang nga pagtubo, insakto iyang nourishment, maayo ang iyang pagtubo, maayo iyang pag-grow, maayo iyang health condition, o malipayon ang usa ka bata. That's also true. God's pure words makes us growing, makes us healthy, happy, and productive in our Christian lives. Ang usa ka Kristohanon nga nagalambo ang iyang kahibalo diha sa pulong sa Dios, I do not say nga perfect ng iyang knowledge, iyang wisdom, but ang akong dimension is growing, improving. Even little by little, nag-improve kita sa atong kahibalo o the way kita nag-apply sa Word of God diha sa atong kinabuhi, we could be productive in our Christian lives. How to grow up in Christ? Number 2, by avoiding disagreeable character. Ang giingon sa verse 1 sa 1 Peter, wherefore, laying aside all malice and all guile and hypocrisies and envies and all evil speakings. Ato makita igala nga kining mga butanga nga atong makaplagan dinhi sa bersikulo 1 nga kinahanglan i-lay aside. Mao kini siya ang mga baggage nga usahay mupugong kanato nga dili kita makatubo exactly sa gusto sa Ginoo. Mahimo kini siya nga hindrance, mahimo siya nga butang nga makapugong sa ato nga espirituhanon nga pagtubo, mura kinig mga sakit kung sa physical nga aspect pa. Kung kini anaa sa ato ang physical nga aspect, mao kining mga sakit nga makapugong kanato nga instead nga mo-grow kita, mo-decrease ang ato ang kapasidad sa atong physical nga bahin nga mutubo kita, no? Mo nang gitawag na ay mga tao nga south, no? Gitawag siya sa Bisaya na south, kung sa tanom pa wala nakatubo, no? Mao kana siya ato makita. Na ingon pa sa Hebrews chapter 12 verse 1, wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Gisulti dinhi, we have to lay aside every weight. Kay kanang mga kabugatan, kanang mga baggage nga naa sa itong kinabuhi, mga extra baggage, kinanglan pagdili ka na makuha, magagapos ka na nato, makapugong ka nato, nga kita instead nga mag-improve kita sa atong pagpangalagad, pagkinabuhi in the sight of God, mahimo nga mag-stunted ang ato ang growth, or it could be
mahimo nga makapawala sa atong gana diha sa pagkinabuhi sa uban sa Ginoo. How to grow up in Christ. Number 3, by founding our faith on the rock. Pinaagi sa pagpundar sa atong pagtuo diha sa bato, diha sa Petra nga gihisgutan sa balaang kasulatan. According sa 1 Peter chapter 2 verse 4, ato makita ingon niga ingon dinhi, to whom coming as unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God and precious. The word nga ato makita dinhi, the living stone, no? Nga gi-reject siya sa mga tao, ang mga tao wala nag-ila sa iyaha, wala gasalig sa iyaha, walay pakialam sa iyaha, but wala na realize sa mga tao that the Lord Jesus Christ, He was the one who was chosen by God and gikilala sa Ginoo nga precious in His sight. And as we can read also sa mga passages sa Bible, makita nato that we are the stones and Christ is the rock. Kita ang mga bato nga gitukod ni anak nga gambalay. According sa Romans chapter 9 verse 33, as it is written, behold, I lay in Zion a stumbling stone and rock of offense, and whosoever believeth on him shall not be ashamed. No? At makita din niya ang word stone and rock. We are the stones and Christ is the rock. According sa 1 Corinthians chapter 10 verse 4, nagingon, and did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Si Jesus Christ mo ang rock, ang pangpang, ang dakong bato nga dapat dito itukod, dito ipundar ang pagtuo sa usa ka tawo in order na kinilig-on, stable siya, o growing kana iyang relasyon. Kung ang iyang tinuod nga pagtuo, pagsalig, na pundar niya diha sa usa ka dakong bato nga mao si Ginoong Hesukristo. According to 1 Peter chapter 2 verse 8, and a stone of stumbling and a rock of offense, even to them which stumble at the word, being disobedient, whereunto also they were appointed. So makita na to dinhi nga kana nga bato, any person, tanan nga mga katawhan, tanan nga mga pagtulunan nga wala na pundar diha sa dako nga bato nga mao si Ginoong Hesus, wala sila'y tinuod nga pundasyon o huyang o temporary, mawala lamang kanang tanan. How to grow up in Christ? Number 4, by doing acceptable service to God. By doing acceptable service to God. Shall we say, acceptable service to God? Nga naman, dili man tanan nga mga kinahimo karon sa mga religious movements acceptable in the sight of God. There are so many times nga nagapractice ang usa ka religious group apan sukwahi diya sa balaan nga kasulatan. Ingon pa sa 1 Peter chapter 2 verse 5, ye also as lively stones are built up a spiritual house and holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Christ Jesus. Ang ato nga mga kinabuhi, higala, Kristohanon, friends, brothers and sisters, kabalo ka mo, ang atong kinabuhi once nga kinitinud-anay na pundar diya sa Ginoo, build up a spiritual house. Kung usa kita nga napundar sa tinuod nga pundasyon, ato makita higala, we are also considered by God as His holy priesthood. We are to serve God. We are to offer to God spiritual sacrifices that is acceptable to God through the Lord Jesus Christ, nga atong Savior, ang ato nga
founder sa atong pagtuo, ang pundasyon sa atong pagtuo, o ang honor sa atong mga kinabuhi. Ha? So kita, mao kini siya ang atong mga trabaho. Paghimo nato sa mga buluhaton nga ginatawag acceptable service for God. Kung atong tanawon ang background higala, the Jewish priests were to officiate at many offerings under the law of Moses, including the Passover sacrifice, sin offering, guilt offering, release of the scapegoat, burnt offerings, peace offerings, heave offerings, meal offerings, dough offerings, drink offerings, incense offerings, thanks offerings, and etc. So many things nga ginapractice sa mga Jewish priest during their time sa unang panahon. So nangligad, no? So nimilabay ng mga panahon. Mao kana siya ang mga gina-perform sa mga Jewish priest in the temple in the Jewish religion. Na ato makita gala nga day by day nagapractice ang mga Jewish priest paghimo sa ilang mga responsibility according sa gi-command sa Ginoo kanila. Now, but the Jewish high priest, or ginatawag na to Hebrew Kohen Gadol in Judaism, the chief religious functionary in the temple of Jerusalem, whose unique privilege was to enter the Holy of Holies, or gitawag na to nila kini og inner sanctum, once a year on Yom Kippur, the Day of Atonement, to burn incense and sprinkle sacrificial animal blood to expiate his own sins and others. So ato makita nga ang aside sa mga Jewish priest na ginatawag lang high priest, Jewish high priest, that every year sa matag tuig musulod sa ginatawag og inner sanctum nga maghimo siya sa mga sacrifices nga required according to the law of Moses in order nga matabunan, paghimo og atonement, pag-cover sa mga sala sa mga tao aron dili ipanis ang mga katawhan sa ilang mga sala. Og una, maghimo siya, mag-offer siya offering para sa siyang sarili, at the same time after that mag-offer siya sa offering sacrifice para sa mga katawhan nga iyahang imidjitan, no? Siya ang nagbijay niini. Now, Christians, samtang ang high priest nagahimo niini dito sulod sa temple, gina-perform niya kini in behalf sa mga tao o sa Ginoo. Lakip na pod ang iyahang sarili nga mga kasalanan. Kung atong tan-awon ni Gala, gi-explain kini in Hebrews chapter 9 verse 7, but unto the second went the high priest alone once a year, every year, not without blood, which he offered for himself and for the errors of the people. Mo kining gisulti ka ganina in verse 11. But Christ, talking about Christ, the rock, the true foundation of faith, ingon siya dinhi, but Christ being come an high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building. Dili sa bahin in physical nga aspeto, sa mga building, sa mga temple, kundili ato makita according sa verse 10, by the which we are sanctified through the offering of the body of Christ once for all. So ato makita nga kung sa Old Testament ang mga Jewish priest, ang Jewish high priest, naghimo sila og mga sacrifices to atone, to cover the sins of the people and for themselves also. Pero ato makita sa pag-abot ni Jesus Christ sigala, si Kristo gihimo niya, gi-offer niya ang sariling lawas. Kung ang Old Testament priest naga-offer og mga karnero, baka og mga animals nga acceptable dito sa temple, ato makita pag-abot ni Jesus Christ, si Jesus Christ ang iyang gi-offer ang iyang sarili nga lawas o iyang balaang dugo. Gipaagas niya dito sa krus sa Kalbaryo once and for all. Kaisa lang. Kung atong tan-awon, ikumpara na to ang Old Testament
practices. Ang mga Jewish priests, kada adlaw nagahimo sila mga sacrifices. Ang Jewish high priest, naghimo siya once a year. Pero ato makita sa kay Jesus Christ, gihimo ni Jesus Christ once and for all. Ug mao kana siya ang assurance nga gihatag sa Dios kanato nga ang offering gi-offer ni Jesus Christ was perfect and complete ug wala nay dapat pang idagdag kay kompleto na ug makahimo na kini sa paglig-on, pag-sustain sa atong kinabuhi karon ug hangtod sa kahangturan. Kay ang offering ni Jesus Christ gihimo niya once and for all according to Hebrews chapter 10 verse 10. The question is, are you growing not only in physical but in spiritual aspect? Are you growing? How to grow up in Christ? Remember these 4 important aspects na dapat kita mag-grow. Number 1, by receiving and applying God's pure word. And number 2, by avoiding disagreeable character. Ang atong mga kinaiyahan dapat mo grow, mo improve usab. And by founding our faith on the rock. Ang atong pagtuo, ang atong ginahimo, atong mga practices ipundar diha sa tama nga pagtuo, sa tama nga pundasyon nga mao si Kristo. And number 4, by doing acceptable services. Hinaot nga ang pulong sa Dios nag-remind sa atong pagkinabuhi o padayon kita sa pag-alagad subay sa iyang balaang kabubuton.